serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Presidential o ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, bumisita si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Cavite nitong Miyerkules, Agosto 28 upang personal na ipamahagi ang kaukulang tulong para sa mga mangingisda na apektado ng mga insidente ng oil spill sa naturang lalawigan. Sa isang programa sa General Trias, namahagi ang Pangulo ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 5,000 piso bawat benepisyaryo mula sa mga lungsod ng Bacoor at maging sa mga bayan ng Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza, Naik, Maragondon at Ternate, Cavite. Narito ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Tayo po, magandang umaga pero ang lakas ng ulan. Pero hindi na bali. At maalala naman ninyo, nung nakaraang 6 na buwan, tayo naman ay nagdadasal, sana umulan, sana umulan. Nasagot naman yung mga dasal natin. Narito naman tayo ngayong araw kasama ang ating mga kababayang mangingisda at kani-kanilang mga pamilya dito sa Cavite upang mag-abot ng tulong na magpapasiglang muli sa inyong kabuhayan sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng oil spill. Ayon sa datos, mahigit 25,000 pamilya mula sa probinsya ng Cavite ang naapektuhan ng mga pangyayaring ito mula sa paglubog ng 3 barko sa Bataan nitong nakaraang Hulyo. Mahigit 33,000 mangingisda ang naperwisyo ng nasabing trahedya, samantalang mahigit 250 milyong piso ang nawala sa kanilang kita. Labis man ang epekto nito sa inyong lalawigan, ako ay naniniwala na sa tulong ng bawat isa, tayo ay makakaahon mula sa pagsubok na ito. Sapagkat ang Cavite ay tahanan ng ating mga makasaysayan at magigiting na bayani, tulad ni Emilio Aguinaldo, Mariano Trias at Mariano Alvarez. Dumadaloy sa inyong mga ugat ang lahing palaban sa hamon ng buhay.
Isa itong malaking bahagi ng inyong pagkakalinlan ng simbolo ng inyong panindigan. Ang Kiev Cavite ay tahanan din ng ating mga magsasaka at mangingisda na malaki ang ambag sa ating agrikultura at ekonomiya ngayon. Sa araw na ito, inaabot ko ang aking taus-pusong pasasalamat at suporta sa mga mangingisda na naririto, kasama ang inyong mga pamilya na kaagapay ninyo sa araw-araw. At nasabihan lang ako ni ating Secretary Kiko Laurel ng DA na mula ngayon ay maari ng mangisda, wala ng oil spill, pwede nang ituloy ang inyong hanap buhay. Asahan po ninyo na ang pamahalaan ay gumagawa ng mga hakbang upang malibsan ang pinsala na inidulot ng mga insidenteng kagaya nito. Hangad namin na ang presidential assistance na aming handog sa bawat apektadong mangingisda ay makakatulong sa inyong pagbangon at magbibigay ng panibagong pag-asa. Sa pangunguna ng BIFAR, makakatanggap ang ating mga mangingisda ng 18 milyong piso na halaga ng tulong, kabilang na ang post-harvest equipment, training, tulong pinansyal para sa gasolina. Ang DSWD naman ay nakapag-abot na ng halos 70 milyong pisong halaga ng ayuda para sa mga apektadong pamilya. Naglaan din kami ng 3 milyong pisong standby funds at higit 100 milyong pisong halaga ng pagkain ng non-food items. Kasangga rin ninyo ang DOLE na nagbigay ng mahigit 8 milyong piso tulong para sa mga apektadong kababayan natin sa Tansa at sa Naik. Sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program, sinisikap namin na mabigyan ng trabaho ang ating mga kababayang naapektuhan at lubos na nangangailangan. Nagsasagawa naman ang DOH ng konsultasyon sa buong rehiyon. Patuloy din ang DOH sa rapid health risk assessment at water testing sa mga nasalantang lugar upang matiyak na ang mga residente na ligtas sila at maayos ang kalusugan sa kabila ng oil spill. Sa ngayon, iniimbestigahan na natin ang paglubog ng mga barko upang makakalap tayo na sapat na impormasyon na mapanagot ang mga nagsala ayon sa batas. Titiyakin din natin na makakatanggap ng karampatang kompensasyon ang mga naapektuhang mamamayan. Masaya akong ibinabalita na matagumpay na nating inapigilan ang pagtagas ng langis mula sa mga barkong ito, partikular yung Terra Nova, nang hindi na ito makapinsala sa ating kalikasan. Nasimulan na rin ang ating operasyon para sa tuluyang pag-recover ng langis mula sa nasabing barko at inaasahang matapos natin ito sa lalong madaling panahon. Ang estimate ng ating Coast Guard kasama yung mga salvor ay sa kanilang pananaw, sa kanilang pagkalkula ay 2 linggo daw yan ang tatagal yung pagsipsip nung langis doon sa barko. Naumpisa na ito mga 4 days ago, siguro mga 10 days na lang matitira. Pagkatapos ng 10 araw ay masasabi natin na isip-sip na lahat ng langis, pwede nang subukan na i-recover yung barko na yan. Palulutangin nila ulit at dadalhin nila sa ibang lugar. Kung meron pang natirang langis doon, saka doon kukunin. Kaya naging maayos naman ang ating pagsagot at pagtugon dito sa krisis na ito. At marami namang tumulong sa atin, hindi lamang ang ating Coast Guard, hindi lamang ang ating DOST, ang ating DNR, kundi rin po ang mga international na merong mga organisasyon po na ngayon, mga NGO, na kapag may oil spill, lalapit at tumutulong, tinuturuan tayo kung ano yung mga teknolohiya, ano yung mga gamit na para mas maganda ang ating magawa. Kaya yun po ang ginawa natin. Kaya ang una naming inaasikaso ay na maging secure yung barko. Kaya yun ang inuna. Kaya lahat ng mga tumutulo, lahat ng mga lumalabas na langis ay linagyan natin, kinoberan po natin lahat yan.
Yan ang una. Kaya tumagal bago nasipsip. Ngayon, nagsisipsip na tayo. Kaya ngayon, yun na nga, umabot na rin tayo sa araw na masabi natin, maari na naman na ang ating mga ngisda ay mangisda ulit. Patuloy naman ang ating pagkumpuni at pag-aayos ng manhole at air vent sa Jason Bradley na kabilang paghahanda para sa ating refloating operation. Palulutang nila ulit. Isinasagawa na rin ang seawater siphoning, yun na nga, sa barkong Mirola 1, kasabay ng pagtatakip sa mga butas ng katawan nito. Mga kababayan, kasabay ng pagbibigay namin ng tulong sa mga komunidad, asahan din po ninyo na patuloy ang inyong pamahalaan sa paghahanap ng solusyon sa mga problemang dinulot ng pangyayaring ito. Nagsisikap din kami na bigyan kayo ng panibagong lakas at pag-asa upang malampasan ang dagok na ito, matugunan ang ating pangangailangan ng nakakaraming Pilipino at mapalakas muli ang industriya ng pangingisda sa Cavite. Magiging kaagapay ninyo ang administrasyong ito sa pagpapalawak ng inyong kaalaman at kasanayan sa pangingisda at sa paghihikayat pa sa kabataan na makilahok sa pagsulong ng inyong sektor. Bukod sa bayanihang ating nasasaksihan ngayon, naway magsilbing paalala rin ang mga pangyayaring ito upang bigyan natin ng angkop na atensyon ang ating kapaligiran at mga likas na yaman. Sama-sama natin pagtatagumpayan ang mga hamon ng buhay at bigyan ng katuparan ang ating mga pangarap sapagkat walang maiiwan at walang mahuhuli sa bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng National Press Club o NPC, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, KBP, Malacanang Press Corps o MPC, Malacanang Cameramen Association o MCA, at Presidential Photojournalists Association o PPA sa Palasyo ng Malacanang nitong Martes, Agosto 27. Sa nasabing okasyon, umapela ang Pangulo sa mga miyembro ng media na ipagpatuloy ang pagsunod sa ethical at professional standards ng pamamahayag upang malabanan ang sensationalism, pagiging bias at mga personal na motibo. Narito ang buong pahayag ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Hindi bago ako sa kanya, nakabarong kayo. It's not our normal, but never mind. This is an important occasion. So, first of all, of course, the newly elected officials and officers of the National Press Club, the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, of course, Malacanang Press Corps, the Malacanang Cameramen Association, and the Presidential Photojournalists Association. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. We witnessed today the oath-taking of the newly elected officers of our esteemed media groups, reaffirming our commitment to the principles and ideals of responsible journalism, one of the foundations of any democracy. I congratulate the newly elected officers of the NPC of the Philippines, the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Malacanang Press Corps, the Malacanang Cameramen Association, and the Presidential Photojournalists Association, as you embrace the task of news reporting. Your courage and passion in championing freedom of speech and expression in our communities echo the aspirations of our people. In an age when information drives the progress of our society, your dedication to lending expertise to help speak the truth on matters of national importance and promote objectivity in the face of conflicting news is invaluable. I ask that you continue to adhere to the utmost ethical and professional standards of journalism, free from sensationalism, bias, and personal motives. Help us see and address the weaknesses of our system
continue to uphold our nation's best interests so that our country can continue to flourish. I trust that you will also make the most of your platforms by amplifying the voices of the marginalized so that they too can take part in the building of our nation. Your persistent efforts have aided us in shaping a more enlightened and empowered citizenry, one that is more capable of joining our pursuit of a stronger Bagong Pilipinas. So as you fulfill your mandate, I urge you to remain at the forefront of our efforts in helping our people distinguish truth from misinformation, disinformation, and malinformation. A most important issue as we are facing all kinds of information, and it has become harder and harder, especially the proliferation of social media. It has become harder and harder for the ordinary citizen who does not follow necessarily closely the events that are being reported upon, and therefore it's difficult for them to discern what is fake news, what is real news, what is propaganda, what is pure objective information. Whereas before, journalists, especially, let's start with print journalists. Print journalists would not print anything until they have verified, validated, with more than one source, never just one single source, always a second, a third, as many as possible, before printing any information, anything in print. On television and when Trimedia came into play, that's the same thing. Because if a radio commentator or a television commentator says something that is patently false, they will be taken to task for it. And people can check and people can verify. And so that is how we develop trusted journalists. And they say, when this journalist speaks, totoo yan. Kasi hindi nagsasalita yan kung hindi pinag-research na mabuti, kung hindi pinag-isipan, kung hindi nakakaunawa na mabuti dun sa issue na kanyang pinag-uusapan. Ngayon, kahit sino pwedeng mag-post ng kahit na ano under an assumed name. It is for an ordinary person who is too busy with their own lives, trying to make a living, trying to feed their families. They do not have time to go back and look at the documents and research and say, this guy is true, this guy is not true. And so that is where our problem now lies. And it is a very, very difficult one. We have just read the news about the CEO of Telegram being arrested in France. And this brings us again to how do we balance this new technology of social media with the responsibilities of the fourth estate and the responsibilities that we do not allow to proliferate harmful posts, harmful information, false and fake information. And that is, we are battling with this at all times. However, and I remember an interview with a New York Times reporter who was working in the Middle East. And he was asked, he said, what is the relevance of newspapers now? Nobody reads newspapers. They go to the internet. Even if they read your newspapers, it's on a computer. But there have many other sources now. And I remember very well his answer. He says, I have lived here in the Middle East and have reported in the Middle East for the last 25 years. I know the personalities. They know me. I know the evolution of the situation here. And whenever I'm given a press release, I look into it. And I ask many other sources and say, is this true? Is this correct? Is this the right interpretation? Before I write it down in the paper. And he said, the reason that you still need to read the paper is that we are experts at what we do. And we have been honing that expertise over many years. With social media, I will use his precise words,
Any pimply-faced 16-year-old sitting in his basement can write a post. And you have no way to verify if it is indeed somebody who has some knowledge, some background on what they are doing, on what they are writing about. And that is where you come in. That is where the reliable journalists come in. So that we know, as the reading public, the watching public, so that we can know that these are the people that we can trust. Because everything that they say is verified. Sometimes it's not nothing, nobody's 100% right. But they do their very, very best to get it right. And that, I think, is where we stand right now. I'm not saying that there are any magic bullets or easy solutions to this, but we must continue to try to provide our public we must continue to provide our public with the proper information, because this affects their lives, this affects the decisions that they make in their lives. And we have seen how fake news has become. I think it was most prevalent during COVID, when you did not know what anybody was talking about. And people were saying, I remember reading this, that, what you should be doing is doing this, that, and the other thing. And then you would look, who is writing this? I would always look, who is this person writing this? What are their qualifications to write this? And you would get pathologists. The pathologists don't have to worry about infectious diseases. If they make a mistake, it doesn't matter. The patients are already dead. You have these commentators who have no medical training. Well, all of this kind of thing. And that is where that has evolved. It has become even worse since COVID. So it is, but the technology exists, and that is why we have to be very, very careful and to be very, very clear what the mission of journalists are, what the true mission of the Fourth Estate is, that to provide clear information and intelligent and cogent and profound analysis, not just some off-the-cuff, advice that I don't know, that they just thought up while they were drinking with their friends. So these are the issues that we are facing. They are not interested. These people that post fake news are not interested in providing news. They are interested in getting followers, because more followers, more money. So you see all the ridiculous situations there where kung ano-ano ginagawa, basta't may manunood. The worst part is that some of these crazy people, even those who do not disagree with them, follow them. Because they are interested in what's this crazy guy saying now. So nadadagdagan pa rin. So they continue becoming crazy because they have more followers that way. And sobriety and common sense and real and true information therefore becomes even more important than I think it has ever become in our entire history. The mass, the volume of information is so much because of our technological advances. It is so much that we must play a part in trying to help ordinary readers, citizens, to discern what is news, what is propaganda, and what is just outright fakery. And that's where we stand. Trust this administration will always remain committed to making the country safe for journalists and media practitioners, so you can you can exercise your profession. We have made strides in holding accountable those who have committed violence on our media personnel and practitioners. We have filed cases against suspects. Our law enforcement agencies continue to work hard to bring other perpetrators to justice. There is no place for violence against the media in Bagong Pilipinas. And so I invite everyone here today to continue strengthening this partnership between the media and the government. It is critical. It is critical. We need media to be there
Government would not function as well as it does without the media. Because if unfettered, government can can go in any direction, and we need once in a while a watchdog to say, look, you're going too far this way. You've made a mistake here, and it makes us think, make us re-examine what we have done, and perhaps take into account what has been said by our media practitioners. I always say when there are reports and there are people who are critical of my administration, and people say, "Why do you listen to that? They just put you in a bad mood." And I said, they might be right. There's a chance that despite being critical of you, maybe one guy's right. So listen to everything. Don't shoot the messenger. If they really believe what they're saying, then think about it. Baka naman tama siya. And that's why we need you. We need the media. Well, I always consider you partners in government, and that check and balance that you provide is very important. And so that is an important role to play to secure a vibrant democracy where discussions are being held at every level on every subject. So with your cooperation, we can bring about the bagong Pilipinas that we envision for ourselves and for our children. Let us continue working together to achieve this goal. Once again, congratulations to all the new officers. Mabuhay ang ating mga mamahayag. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat sa inyo lahat. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nangako si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na mas pag-iibayuhin pa nito ang paglilingkod para sa mas gumanda ang buhay ng mga Pilipino. Ito ang pahayag ng Pangulo kasunod ng tumaas na public trust at approval rating nito sa ikalawang quarter ng 2024. Ayon kay Pangulong Marcos, unti-unti nang nararamdaman ng taong bayan ang epekto ng pagsisikap ng gobyerno. Kaya naman inspirasyon anya ito para lalong pagbutihin ng kanyang administrasyon ang pagseserbisyo sa mga tao. It seemed to be people beginning to understand what we're trying to do. They're beginning to feel the effects of it. And so you must continue to do more and even try to do even better. So that's always an inspiration for me. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinabulaanan ng isang Special Trade and Tourism Envoy ang akusasyon na may ugnayan sina Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at unang ginang Liza Araneta Marcos kay Cassandra Leong dahil lamang sa isang litratong magkakasama ang mga ito. Ipinaliwanag ni Benito Techico, Special Envoy of the President to the People's Republic of China for Trade, Tourism and Investment na ang larawang kuha ay sa isang restaurant sa Pasay pagkatapos ng COVID-19 lockdown. Ayon kay Techico, hiniling lamang ng may-ari ng restaurant na magpalitrato kay Pangulong Marcos kasama ang ilang individual at pinagbigyan lamang ito ng Pangulo. After dinner, may pinakakilala yung restaurant owner na hindi din naman alam namin kung sino. So may mga kasama siya, pumasok ng Chinese at humingi ng litrato sa ating presidente. Nung palagi ko mga 2020 pa po yun. Kung hindi po ako nagkakamali. Ngayon ho ay ang ating presidente naman ay pinayagan naman ho. Si Benito Techico, ang Special Envoy of the President to the People's Republic of China for Trade, Tourism and Investment.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Posibleng may local community transmission sa Mpox Clade 2, partikular sa Metro Manila. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Department of Health o DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na may 2 panibagong kaso ng Mpox sa Metro Manila na parehong nagpositibo sa Mpox Clade 2 o mas banayad na anyo ng Mpox virus. Ang mga bagong kaso ay nagdala sa kabuang bilang na 12 mula noong Hulyo ng 2022. Mukhang meron talaga tayong tinatawag na local community transmission. Pero ang mahalagang tandaan, natin na may community transmission ay ang Clade 2. Ang Clade 2 ay ang mas banayad na version ng Mpox. Pero sa atin, nasabi nga ni Sec, based on the data, mukhang ito yung dati pa, yung luma na Clade na umikot noong 2022 at 2023, hindi siya tuluyang nawala. Samantala, sinabi ni Domingo na wala sa bansa ang Mpox Clade 1 na mula sa Republic of Congo. Sa ngayon, anya ay may 2 kaso ng Mpox Clade 1D na iniulat sa labas ng Africa, isa sa Europa at isa sa Thailand. Sinusubukan ng DOH na maantala ang pagpasok ng Mpox variant na ito sa bansa. Kaya nating patagalin pero mahirap siyang sanggain dahil sa interconnectivity ng ating lipunan dahil sa global air travel, etc. So we are very careful and we will do our best yung quarantine po, no? So nagsa-screening. Si DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones. Pagdami ng Chinese maritime militia vessels, Escoda at Iroquois Reefs sa West Philippine Sea, ikinabahala ng Philippine Navy. Sa datos na ipinalabas ng Armed Forces of the Philippines o AFP, sumipa sa 40 ang bilang ng Chinese maritime militia vessels sa Escoda Shoal mula sa dating 12, habang nasa 17 ang namataan sa Iroquois Reef mula sa dating 2. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Pinangangambahang magdulot ng miscalculation sa pagdami ng Chinese militia vessels sa Escoda at Iroquois Reefs sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ng Philippine Navy matapos maitala ang tripleng bilang ng mga barko ng China sa mga bahura na nakapalood sa exclusive economic zone ng bansa sa nasabing karagatan. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nakababahala bigla ang pagdami ng mga barko ng China sa nasabing bahura. Kasunod naman ito nang nakitang sira-sirang corals dulot ng pinaghihinala ang massive harvesting na ginawa rito. Batay sa inilabas sa datos ng AFP, sumipa sa 40 ang bilang mga Chinese maritime militia vessels sa Escoda Shoal mula sa dating 12, habang nasa 17 naman ang namataan sa Iroquois Reef mula sa dating 2. Sa kabuuan, pumalo na sa 163 bilang ng mga barko ng China, kabilang ng mga barko ng People's Liberation Army Navy, China Coast Guard at Chinese militia vessels mula sa dating 129. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sinusubukan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na palakasin ang puwersang pangdepensa nito kasunod ng patuloy na harassment ng China sa Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na patuloy ang pag-iensayo nito para sa pagpapalakas ng depensa sa bansa. Patuloy na rin ang pakikipag-ugnayan ng mga ito sa mga kaalyadong bansa sa larangan ng depensa at seguridad. Makikita nyo naman po ang zeal and effort po ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas na palakasin po talaga ang defense posture natin. So with this po, komprehensibo nga po ito. No? So we are upskilling our personnel, doing a lot of training, and ini-strengthen natin yung alliances natin with like-minded nations. So nakikita nyo na po itong mga operations natin. We're doing a lot of exercises with like-minded nations.
Sinabi ni Padilla na pinapabilis na rin ang modernisasyon ng sandatahang lakas, kabilang ang upgrading o pagpapataas ng kalidad ng mga maritime at aerial assets. Samantala, ipinaliwanag din ni spokesperson Padilla na panalo ang Pilipinas sa batas. Mayroon anyang power of law at may kapangyarihan ng Pilipinas sa West Philippine Sea batay sa international law. Sinabi ni Padilla na hindi kailangang makipagyera sa China dahil pumapabor ang batas sa Pilipinas. Kung titignan niyo po sa powers of the state, atin po ang international law ruled in our favor, with UNCLOS po and the arbitral ruling favoring the Philippines in 2016. So dito po sa law side, panalo po tayo dyan eh. And our Commander-in-Chief po, ang ano po natin sa foreign policy niya is yung diplomatic po. Si Armed Forces of the Philippines spokesperson, Colonel Francel Padilla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP, pinaglaanan ng 50 bilyong pisong pondo sa panukalang 2025 national budget. Sinabi ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel na determinado ang Kongreso na lalo pang mapalakas ang national defense capabilities ng militar sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpopondo sa mga proyekto ng AFP. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Kabuang 50 billion pesos na pondo ang inilaan ng pamahalaan para sa modernization program ng AFP sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program. Ayon kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, determinado ang Kongresong tiyakin ang tuloy-tuloy na pagpopondo sa mga proyekto upang lalo pang mapalakas ang national defense capabilities ng ating militar. Ang naturang halaga ay 25% o 10 bilyon na mas mataas kumpara sa kasalukuyang pondo ng AFP para sa pagbili at pag-upgrade ng military hardware at systems. Nito lang Abril inilabas ng DBM ang 6 billion pesos na kabayaran para sa dalawang bagong multi-role missile corvettes mula South Korea. Sa Webes, August 29, ang katakdang sumalang sa budget briefing sa Kamara ang Department of National Defense kung saan nakapaloob ang AFP. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Anti-Money Laundering Council o AMLAC sasampahan na ng money laundering case ngayong linggo ang mga sangkot sa mga sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO Hub sa Bamban, Tarlac. Ayon kay AMLAC Investigating and Enforcement Department Deputy Director Adrian Arpon, nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang law enforcement agencies para maihain na ngayong linggo ang unang batch ng mga kaso ng money laundering. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Sa naging pagdinig ng Senado, sinabi ni AMLAC Investigating and Enforcement Department Deputy Director Adrian Arpon na nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang law enforcement agencies at ngayong linggo ay ihahain na ang unang batch ng money laundering cases. Pagdating naman sa kaso ng Zunyo 1 o yung na-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, sinabi ni Arpo na nakapaghain na sila ng freeze order at sa ngayon ay gumugulong pa ang investigasyon. Na-freeze na rin ang assets ng kumpanya kabilang na ang 251 million pesos sa bangko, real properties na nagkakahalaga ng halos 465 million pesos at mga sasakyan na nagkakahalaga ng 76 million pesos. Ang mga pag-aaring ito ay subject for forfeiture na rin ayon sa opisyal. Sinabi naman ng DOJ na oras na maihain ang kaso sa kanila ay maaaring humingi sila ng precautionary hold departure order sa korte laban sa mga sangkot sa kaso. Ibig sabihin, hindi sila makakapayagang makalabas ng Pilipinas hanggat hindi natatapos ang investigasyon ng ahensya. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police o PNP hindi aalis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ para isilbi ang warrant of arrest
laban kay KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, kinikilala nito ang inilabas na temporary protection order ng Davao Regional Trial Court, ngunit malinaw anya na walang direktang utos sa PNP na lisanin ang lugar ng KOJC o itigil ang pagpapatupad ng mga warrant of arrest. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Hindi pa rin ititigil ng Philippine National Police ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang pahayag sinabi ng Department of Interior and Local Government o DILG na kinikilala nito ang inilabas na temporary protection order ng Davao Regional Trial Court Branch 15 kaugnay ng kamakailang operasyon ng pulis sa KOJC compound sa Davao City. Ayon sa DILG, susunod ang pulis sa utos ng RTC Branch 15, partikular ang pag-aalis sa mga harang at barikada sa naturang compound. Gayunman, malinaw na wala umanong direktang utos ang korte sa PNP na lisanin ng compound at itigil ang pagpapatupad ng warrant of arrest. Dahil dito, ipagpapatuloy lang ng pulisya ang kanilang tungkulin na ihain ng warrant of arrest laban kay Kibuloy at sa kanyang mga kasamang akusado. Kaugnay nito, hihingi rin umano ng paglilinaw ang DILG mula sa korte sapagkat ang mga operasyon ng pulisya at mga barikada ay hindi naman naglagay sa panganib ng buhay, kalayaan o seguridad ng mga miyembro ng KOJC. Sa halip, isinasagawa lamang umano ito alinsunod sa pagpapatupad naman ng warrants of arrest mula sa Pasig City RTC Branch 159 at Davao City RTC Branch 12. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, ang tabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, lokal na pamahalaan ng mga tarem sa Pangasinan nagsimula ng mangolekta ng mga naipong bote sa mga barangay upang iproseso at gawing eco-friendly products. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Ginmapula sa lokal na gobyerno na bali ng mga taram at luyag na Pangasinan, yaman kolekta na bote at sari barangay bilang katakip na solid waste management program da. Kabiyangan tuya, mismo si mga taram Mayor Ramil Ventinilla, so ang iyuna na ginawan pang kolekta at sari atipon niya bote na barangay Malabobo. Kay iba na abitdan opisyal, so ari opisyales na Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO, yadadauduan ng Engineer Jesse sa kupla. Sare a kolektan bote at sayan aktibidad at tumukan na glass pulverizer na LGU ang pinagamit at panagawa na are materyales siya sa ragtun usaran para nandurumarang proyekto at sare komunidad. Lapod saya, ilalalwan na LGU mga taram, yan nabawasan so karakal na basura at kaliber-liber na aray barangay. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Chuck Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Mga nag-aalaga ng baboy, pinayuhan ng Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory ng Department of Agriculture, Cordillera, na isagawa ang biosecurity measures at iba pang hakbangin upang mapigilan ang paglaganap ng African Swine Fever. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo.
Inbalakad ni DA Cordillera Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory Veterinarian Abigail nagpala kadagiti swine racer tihaan a panangipakan iti arasaw iti baboy da ken panangisayangkat iti biosecurity measures tapno malapdan ti panagwaras ti African swine fever wenno ASF. Inayon na nga i-report da kuma adagos iti lokal a gobyerno no adda makita da asintomas kadagiti tarakenda tapno maipatungpal ti rumbeng nga addang tasaan nga maiwaras ti ASF. Karaman kadagiti probinsya iti Cordillera anakitan iti kumpirmado a kaso iti 2024 ket Benguet, Kalinga, Apayao ken Abra. Sigon ken nagpala dagiti baboy nga adda kadagiti apektado a lugar ket rumbeng asaan a mairuar. Tumulong kunana ti maseknan nga LGU iti panangisayangkat iti surveillance ken rumbeng nga aksyon tapno saan nga gwaras ti African swine fever. Dagitoy daket in pakaamon ni nagpala iti programa Usapang Agrikultura. Narpos na bontok, Donna Cawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontok. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. 4 hanggang 6 na working days maaring makuha ang license to operate mula sa Fertilizer and Pesticide Authority. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles. Makakakuha ng License to Operate o LTO mula sa Fertilizer and Pesticide Authority o FPA sa loob lamang ng 4 to 6 working days ayon kay FPA Laguna Provincial Officer at Agriculturist 2 na si Mr. John Paulo Umeres. Sa episode ng Usapang Agrikultura, sinabi ng opisyal na mabilis ang pagre-release nila ng License to Operate sa sino mang mag-a-apply nito sa kondisyong kumpleto at tama ang mga dokumentong ipepresenta ng isang kumpanya, kooperatiba o individual na nais gumamit o magbenta ng mga pataba at pestisidyo. Kabilang sa general requirements ng FPA ang notaryadong application form, business permit na maaaring mula sa Security and Exchange Commission, Cooperative Development Authority o DTI at recommendation letter na manggagaling sa provincial officers ng FPA. Nilinaw din ni Ginoong Umeres na mayroon ding specific na requirement depende sa uri ng lisensyang i-apply. Sa regional offices ng FPA, maaaring kumuha ng LTO bilang area distributor, dealer, fertilizer dealer repacker, mango flower inducer o contractor, institutional user at pest control operator. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Mga kabataan sa lungsod ng Puerto Princesa may malaking bahaging ginagampanan sa pakikipaglaban sa issue sa West Philippine Sea. Ang detalye ng balitang ito mula kay Damian Lacasa. Mabulaan ang ingawidang papel ang mga kabataan at itungod sa territory conflict sa tingaang China ig Pilipinas sa West Philippine Sea. Diyang unang paabot Puerto Princesa City SK Federation President City Councilor Daylan Aquino. Sa pakiman kapon kun na nga importante ang aktibidad nga igbuat nga youth forum sa isarang mall bilang parte ang Puerto Princesa City Youth Festival. Inkon Aquino nga dapat sayod ang mga tanan nga arampangan aga sirkulo sa West Philippine Sea para mas may pakinabang ang pakikipaglaban sa arampangan. Para sa dapat magpalabit ang mga kabataan asambit nga territorial dispute. Makunta na, dapat nang maging kabangkya ang gobyerno mga kabataan sa pagpapawasyang ang impormasyon at tutungod sa arampangan sa WPS. Aminan makon Aquino, mas papaigting ang anang pamunuan ng papagkalyak ang mga kabataan para mas mawayang
bilang ang impormasyon, edukasyon at kampanya nga may koneksyon sa mapurkit nga arampangan sa West Philippine Sea. Ing tawanda importansya Aquino ng kakabangkya ang gobyerno ang mga kabataan sa paglaban ang soberenya ang nasyon tungod West Philippine Sea. Agalindigi ang syudad ang Puerto Princesa Damian Lacasse Jr. para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Damian, mula dyan sa Palawan. Yan po ang kabuuan naman na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, Samar State University at Bureau of Jail Management and Penology magtutulungan para sa pagbibigay ng edukasyon at rehabilitation program para sa mga preso. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Opisyal nga ginselyuhan sa Samar State University o SSU ngan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang partnership para sa edukasyon sa mga inmates ng rehabilitation program. Katuyuanan sa partnership nga mapaupay ang kinabuhi sa mga preso, pinaagi sa edukasyon ng rehabilitasyon sa ilarom sa SSU Center for Lifelong Learning o CEL Extension Program nga gintatawag nga Learning, Education and Aspiration for Rehabilitation and New Starts through Prison-Based Adult and Community Education o LearnSpace. Ginpermahan ang Memorandum of Agreement o MOA sabot nga sa duha nga ahensya ni SSU President Dr. Redentor S. Palencia ngan BJMP Regional Director Jail Senior Superintendent Bernardo M. Sanchez. An ini nga bag-o nga partnership nagtatalinguha nga makahatag sa mga preso san access sa edukasyon ngan skills training agud mapreparar sila sa reintegration sa sosyedad. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. 2024 Oplan Broadcasting Project matagumpay na naisagawa sa lungsod ng Bislig. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nagmalampuson ang gipaygayon nga 2024 Oplan Broadcast Treeing Project dinhi sa syudad sa Bislig, Surigao del Sur. Gipangunahan kini sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP, United Media Circle of Bislig City. Kabag ang City Government of Bislig pinagi sa City Information Office o sa DNR City Environment and Natural Resources Office o Sentro. Unang gipaygayon ang usa ka Zumba dance isip kick-off sa Mount Tree Planting Activity. Sa mga aktibidad, ubay-ubay nga mga sidling sa Tanggili, Lanutan, Nariga, Sagimsim, Liputi o Lawaan ang natanom sa mga partisipante. Gipaygayon kini dito sa Arboretum, Sitio Sanyata, Barangay San Roque, sakop sa mga syudad. Nasa iran nga ang Oplan Broadcasting Project usa ka collaborative effort sa KBP, mga government agencies, non-governmental organizations o mga volunteers alang sa pagpananom og kahoy. Karong tuiga, tema niini mao ang Plant Trees Today, Save Tomorrow. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa hulo. Farm to Market Road Project sa iba't ibang bahagi ng Sulu nagpapatuloy. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino.
Masimasipya palanjaling paghinang si mga karandanan sinega Ministry of Public Works First District Engineering Office. Aduwing-duwing bahagi sin pangula lupasog, hamok na dunhay ni ina barangay Kaunayan Patikol. Hamok kini ang mga piyagtutuyang bihaon sinasabutupi sa bamaan, simpag na kurahi District Engineer Ajan Ajijul. Asupay mapasapat in transportation at pagdasi mga product at ang mga barang dahing haduwing-duwaing nga kauman, harap pa mga katabu-tabuan, ibang pagbalik si mga mag-uuma, harap palukal nila. Malagwin itabang pagsambusing kabuyanan si mga mag-uuma, ang may mahal ka day saba pagpasambo agricultural production sinahula. Piyaga sarang sukulan yan, hipunong barangay Alisher Usman in MPW First DEO ha Farm to Market Road Project ini. Nakauna na yan, nagasama-sama nagtanom sin kaano yaon, sinapanggi yung mga raayat na sabot na barangay. Dahil RP Holo, inifat mga diligino para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo. Samantala, dumako tayo sa Iligan. Sangguniang kabataan ng Barangay Mahayahay sa lungsod ng Iligan, pinarangalan bilang Outstanding SK Council sa buong Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Gipiling Outstanding SK Council of the Philippines ang Sangguniang Kabataan Council sa Barangay Mahayahay, gikan sa lungsod sa Iligan sa ikalimang Philippine Sangguniang Kabataan Awards nga baguhay lang gipahigayon, diin ang tanang SK Council sa nasud mi apil sa maong programa. Gipasalamatan sa lokal na pamahalaan sa Iligan ang SK Council sa Barangay Mahayahay. Sumala ni Mayor Frederick W. Siao, kini usa kadako nga proheba sa dedikasyon sa mga kabataan sa lungsod. Nagpakita kini nga tanan mahimo kung magkaihugusa, labi na sa sektor sa kabataan. Gidugang pa sa alkalde, kini usa kadako nga inspirasyon dili lamang sa Barangay Mahayay o apan uban sa tanan nga Iliganon sa kusog sa kabataan sa paghimog usa ka hayag nga kaugmaon. Samtang nagpadayon ang mga Iliganon sa paghatag og mga pagdaig kanang SK Chairperson Judain de los Reyes sa iyang maayong pagdumala. Kini usa kadako nga kalampusan alang sa lungsod nga nagtugma sa nag-abot nga pagsilibrar sa Diandi Festival 2024. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad, yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan.
Ibinalita ni Finance Secretary Ralph Recto ang gumandang revenue o kita ng pamahalaan sa nakalipas na 7 buwan ng taon. Sa public hearing ng Senado kaugnay sa panukalang 2025 National Budget ng pamahalaan, iniulat ng kalihim na nakakolekta ang gobyerno ng 2.6 trillion pesos na total revenue mula Enero hanggang Hulyo, nasa 14.8% na mas mataas kumpara sa 2.27 trillion pesos na nakolekta sa kaparehong panahon ng 2023. Mula sa naitalang revenue, 1.68 trillion pesos ang galing sa nakolekta ng Bureau of Internal Revenue o BIR, 535 billion pesos mula sa Bureau of Customs o BOC, 20.4 billion pesos mula sa revenue collections ng iba pang opisina ng pamahalaan, habang 368.8 billion pesos ang nanggaling sa non-tax revenues. Ayon kay Recto, ang magandang koleksyon ng BIR at BOC ay bunga ng brave digitalization strategies at balikatan ng mga ito sa iba pang kaalyadong ahensya. Kinilala rin nito ang malaking ambag ng Government-Owned and Controlled Corporations o GOCCs para sa signipikong inilaki ng koleksyon. Dahil sa magandang revenue performance, ibinalita ng kalihim na naglagay ito sa bansa bilang isa sa top revenue to gross domestic product ratio sa Asia sa unang bahagi ng taon at sumasalamin din sa pagiging on track at paghigit sa full-year target ng pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Board of Investments o BOI ang pag-aproba nito sa 1.2 billion peso investment project ng biscuit manufacturer na Mond Nissin Corporation sa lungsod ng Davao. Ayon sa BOI, Hulyo 25 pa nang maaprobahan ang proyekto na naglalayong patatagin ang merkado ng biscuit products sa Kalakhang, Visayas at Mindanao. Inaantay pa ng BOI ang pre-registration requirements ng kumpanya para sa ganap na rehistrasyon nito. Kasalukuyan ng may manufacturing plant ang Mond Nissin sa bayan ng Santa Rosa sa probinsya ng Laguna na siyang pangunahing nagsusupply ng kanilang mga biscuit products sa Luzon market. Ang bagong Davao plant na inaasang magiging automated ay tinatayang maka-eempleyo ng nasa lampas 100 highly skilled workers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nilalayon ngayon ng Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority o APECO na gawing National Defense Hub ang ecozone nito sa bayan ng Kasiguran sa Aurora. Sa panayam ng state media na Philippine News Agency kay APECO President at Chief Executive Officer Hil Taway IV, ibinahagi ng opisyal ang pag-endorso at suporta ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez sa nasabing plano na layong hikayatin ang American firms na mag-invest sa ecozone. Sakaling may sakatuparan ng plano, may tataguyod anya ito ang kauna-unahang defense hub ng Pilipinas at makapagbibigay ng malaking kontribusyon sa national security agenda ng bansa. Nauna nang bumisita si Taway sa Amerika nitong mga nakalipas na araw upang personal na hingin ang suporta ng embahada sa paghikayat ng mga mamumuhunan, gayon din ang pag-promote mismo nito ng ecozone sa mga American firm. Dito ibinida ni Taway ang estratehikong bentahe ng kasiguran para sa nasabing proyekto mula sa lapit nito sa Pasipiko at sa natural barrier nito na Sierra Madre Mountain Range. Tiniyak din ng APECO official ang ease of doing business para sa mas mabilis at madaling pamumuhunan sa lugar. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nakapagtala ng panibagong career high na 51 puntos si resident import Justin Brownlee para tulungan ang Barangay Ginebra na talunin ang San Miguel Beermen 108-102 sa PBA Season 49 Governors Cup na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Bukod sa puntos, sahog pa ng Gilas Pilipinas naturalized player ang 13 rebounds, 6 na steals at 5 assists. Dahil dito, mayroon ng isang panalo at isang talo ang Gins sa Group B, habang ang Beermen ay nakuha ang unang talo sa loob ng 3 laro. Nakakuha naman ng tulong si Brownlee kina Japeth Aguilar na nagtapos ng may 21 puntos at ang rookie player na si RJ Abarientos na nakalikom ng 13 puntos. Sa unang laro, nagpasiklab si Scotty Hobson ng 32 puntos kasama na ang game-winning 4-point shot para malusutan ng Converge Fiber Xers ang TNT Tropang Giga 96-95. Nagtala naman ng karagdagang 10 rebounds at 4 na assists si Hobson, habang 4 pa na players ng Converge ang nagtapos ng may double digits sa pangunguna ni Deshaun Winston na may 14 na puntos at mula kina Justin Arana, Kevin Racal at Alex Cabagnot na nagambag ng 13, 12 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Sinabi naman ni Converge coach Franco Atienza na ito ang preba ng 4-point line dahil kung wala ito, mapupunta sa overtime ang laban at hindi nila alam kung ano ang tsansa nilang manalo kapag napunta sa overtime. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Winakasan ng Creamline ang pangarap ng Petrogas para madepensahan ang kanilang titulo at makapasok ng semifinals ng 2024 Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference. Kahit wala ang kanilang mga malalakas na players na sina Tots Carlos, Gemma Galanza at Eliza Valdez, pinataob ng Cool Smashers ang Angels sa loob lamang ng 3 sets, 25-23, 25-19 at 25-18 sa larong ginanap sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan City. Simula pa noong 2017 nang huling hindi nakapasok ang Creamline sa Final Four at pinatunayan nila na sila ang koponan na dapat huwag baliwalain kahit hindi naglaro ang kanilang star players. Nanguna muli si import Erica Staunton sa opensa sa nalikom nitong 19 na puntos mula sa 16 na attacks at 3 blocks, habang sina Bernadette Pons at Michelle Gumabaw ay nagbigay ng suporta sa nagawa nilang 16 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Sa kabilang panig, nagtapos si All-Filipino Conference Most Valuable Player Brooke Van Sickle at import Wilma Salas ng kaparehong 18 puntos. Kailangang manalo ng Creamline laban sa Signal HD Spikers na una nang nanalo laban sa Cherry Tigo 25-23, 25-27, 15-25, 25-18 at 15-9 para makapasok ng finals at masisilayan ang laban itong darating na Huwebes na gaganapin sa PhilSports Arena sa Pasig City. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sasabak na ang mga Pinoy para-athletes sa pagsisimula ng 2024 Paralympic Games sa Paris, France. Pangungunahan ni na swimmer Ernie Gawilan at para-archer Agustina Bantilok ang Team Philippines, kung saan sila ang magsisilbing flag bearers ng bansa sa opening ceremony na gaganapin sa Place de la Concorde. Layunin ni Gawilan na makakuha ng medalya pagkatapos itong magwagi
ng gintong medalya sa Asian Para Games at sa ASEAN Para Games. Ito ang ikatlong pagkakataon ni Gawilan na lumahok sa Paralympics pagkaraan nitong maglaro sa Rio de Janeiro noong 2016 at Tokyo noong 2021. Kasama ni Gawilan at Bantilok sina swimmer Angel Autumn, wheelchair racer Gerald Mangliwan, javelin thrower Sandy Asusano at taekwondo jin Alain Ganapin. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ating balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Sinagot na nga ng aktres na si Bella Padilla ang isang netizen na nagsabing hindi bagay ang kanyang hosting style sa It's Showtime. Sa Instagram nitong nakaraang August 22, ipinasilip ni Bella ang daily routine niya habang nandito siya sa Pilipinas. Kabilang na nga rito ang pagpunta niya sa studio ng kapamilya noontime show na It's Showtime habang nagmamanehong mag-isa. Sabi nga ni Bella, quote and quote, "In my demure, mindful, and cutesy era." Sa comment section ng post ni Bella, isang netizen ang nagkomentong hindi raw nababagay ang hosting style ng aktres sa isang noontime show. Tila gustong palabasin ng netizen na ang isang matalinong aktres at filmmaker na kagaya ni Bella ay hindi nababagay sa isang show na kinasasangkalan o sinasangkalan ang kanilang guest para lamang magpatawa. Buong komento ng netizen, quote and quote, "I saw you on that show with Vice Ganda and her gang. I have to say it doesn't suit you. You come across as a smarter actress and intelligent filmmaker. All these nonsense show with their cheap jokes at the expense of their guests. It's not you, I'm just saying." Sinagot naman ito ni Bella. Hindi sang-ayon ang aktres sa opinyon ng netizen. Kung matalino raw talaga ang isang tao, marunong itong makihalubilo sa lahat. Sabi nga ni Bella, quote and quote, "Best time. Daw niya talaga ang ilang oras na samahan nila sa noontime show." Ito pa ang say niya, quote and quote, "I totally disagree. If one is truly smart, they can adapt to any environment. I always have the best time when I'm on Showtime. I genuinely love talking to people and making them laugh, and I am deprecating enough to be laughed at too, so it goes both ways. I've been regularly visiting Showtime since 2017, and I'm lucky that Vice and her gang always make me feel welcome and never oblige me to let go of what I really am, which is a filmmaker." Samantala, paniniyak ni Tony Labrusca, marami ang makakarelate sa psychological thriller film na pinagbibidahan niya na What You Did. Kabilang ang pelikulang ito sa 7 full-length
feature films na maglalaban-laban sa 2024 Sinag Maynila Film Festival na magsisimula na sa September 4 hanggang 8. Panahon ng pandemic ang timeline ng kwento ng What You Did at gagampanan ni Tony ang role ng isang lalaking may mental condition na nasa gitna ng panahong ito. Katulad ng kanyang karakter sa pelikula, aminado si Tony na siya man ay nagkaroon din ng mga alalahanin noong panahon ng pandemya. Pahayag pa ni Tony, quote and unquote, "It was nice kasi this movie kinda validates a lot of feelings that all of us experienced during the pandemic. So you get to see one of the characters there, getting anxious not being able to leave the house. Or you will see na naiinip na yung isa kasi hindi niya alam kung anong yung nangyayari sa mundo, kailan matatapos. And yes, I think lahat tayo makaka-relate on that level, like none of us knew when the pandemic would end. All of us had to pay for our bills and always needed to work. The work landscape was changing, so this film touches on some of those themes. And it was so nice. It was nice being able to act that out because I was like, hey, this is what I was going through, so yeah, it's gonna be very relatable. Natatawa pa si Tony habang inalala kung paano siya nag-audition para sa role. Sabi nga ni Tony, quote and unquote, "I would self-tape, so tinitape ko yung sarili ko and send it over hoping that direct wasn't cringing while watching it. Ha ha ha." Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Junela, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga executive producer natin ngayong araw na ito, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente, sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Negosyo, kay Erwin Peñano sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.